Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Right now, nandito ako sa aming roof deck. Kasi po kanina, habang natutulog pa kami, biglang nagulantang po kami sa emergency alert mula sa PHIVOLCS po, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Iyon pala, mga kababayan, yung aming Mayon Volcano. Actually, nasa alert level 1 na siya for several weeks na or months. Ngayon, ni-raise po sa alert level number 2 kasi yung kanyang activity, mga rock falls at pamamaga ng summit ng Mayon, nag-increase mga kababayan. Ayan siya. Medyo lang hindi makita yung kabuuan ng Mayon Volcano kasi natatakpan po ng ulap. Ayan po mga kababayan, yung Mayon Volcano. Ito Linion Hill. Dito yung old airport dati. Old Legazpi City Airport. Ito yung Mayon Volcano. Yung dulo niya, nandito. Yung summit niya mismo. Mataas siya eh. Yan o. Kaya lang natatakpan siya mga kababayan ng ulap. So there is an increased volcanic activity in inflammation ng summit ng Mayon Volcano mga kababayan dito sa Legazpi City, Albay. So pag lumala pa siya, mag-alert level 3, 4, baka magkaroon ng forced evacuation uli tulad ng mga ginagawa palagi once na nag-increase po ang possibility ng explosive eruption ng Mayon Volcano. One of the most active volcano dito po sa ating bansa. Ayan po, mga kababayan. So, binabantayan siya, maigpit siyang binabantayan ng mga personnel ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. At kanina, nagulantang tayo, mga kababayan, sa emergency alert na pinalabas po ng PHIVOLCS ngayon pong January 1, bagong taon. Nakita po ninyo ang paligid namin. Ayun. Yung bundok na yon, yun yung Kituinan Hills na pinuntahan namin sa Kamalig, Albay mga kababayan. Nung bumisita dito sa amin yung mga vloggers, Manila-based vloggers mga kababayan. Ito yun Kituinan Hills. Ito Linion Hills. Ito yung Mayon Volcano mga kababayan. So makikita ninyo ang paligid. Ito naman po, ito yung Stanza Hills. Yan. Papunta yan sa papunta dyan kami dumadaan pag papunta sa Bicol International Airport. Dumadaan kami dyan sa bundok na yan mga kababayan. Stanza Hills. Napakaganda dyan lugar. May mga subdivisions dyan mga kababayan. Nandyan din yung Highlands Park. At ditong banda mga kababayan sa baba, yung farm plate po, banda doon yung farm plate. So yan ang paligid namin mga kababayan. So pag nag-irap ang Mayon Volcano po, ayan po yung Mayon Volcano. Pag nag-irap, kitang-kita po dito. Hindi na kailangan kaming lumapit. Kitang-kita dito sa aming roof deck mga kababayan yung Mayon Volcano. Di ba? So pag lumala, magkakaroon po ng forced evacuation yung mga residente po sa paligid ng Mayon Volcano, yung nasa loob ng 6 to 7 kilometers danger zone, kailangan hanggang 8 kasi kung may mga asphalt, siyempre pinagbabawal ng ating mga authorities yung mag-stay po sa paligid ng Mayon Volcano. Pero dito sa amin, itong lugar namin mismo, nasa 10 kilometers na siya away from the Mayon Volcano.
So hindi na kami dito affected. At most of the time, hindi man po nagkakaroon dito ng asphalt kasi yung direksyon ng hangin, most of the time, papunta doon sa papuntang Ginubatan. Papunta doon yung hangin kasi Kamalig yon, Ginubatan. So doon binabagsak ang asphalt mula sa Mayon Volcano. Ito kasi yung dito yung eastern part ng Legazpi. So silangan. Yung hangin pag ganitong panahon, January, papunta doon mga kababayan sa Subsuban. Ayan o. Ang Mayon Volcano po, northern part ng Legazpi. Northern part siya. Ito yung sentro mismo ng Legazpi. Dito sa amin, ito yung sentro ng Legazpi, nasa eastern part. Yan o. Kita dito yung SM, yung SM Mall. Kita dito sa amin, SM. Doon mismo yung yung Boulevard, Legazpi City Boulevard. Yan, ito yung sentro ng Legazpi. So hindi man ito tinatamaan ng asphalt kasi yung direksyon ng hangin, most of the time, papunta yung direksyon ng hangin pag ganitong mga panahon, papunta doon sa northern part ng Legazpi, Ginubatan po. Yun ang Kamalig. Kituinan Hills. Ayan ang Kamalig po. Kituinan Hills. Tanaw dito sa amin. Yan po. Ibigay ko sa inyo yung report ng yung ulat ng PHIVOLCS mga kababayan as interviewed ng Philippine Information Agency. Nakausap ng Philippine Information Agency kanina si resident volcanologist Deborah Fernandez mga kababayan. Mula ito sa Mayon Observatory dito mismo sa Linion Hill, yung Mayon Observatory mga kababayan. Yan ang nandyan yung Mayon Observatory ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Diyan nakalagay sa Linion Hill mga kababayan. So ito yung report, yung interview. Advisory ay na notice of raising of alert level from level 1 to alert level 2 dahil na din po nitong for the past 24 hours ay naka-record ang Mayon Volcano Network ng 47 rockfall events. So, ibig sabihin po nito kapag dumadaming rockfalls ay kakaroon ng magma lava dome growth. So, unti-unti nagkakaroon and maaring mag-lead ito sa eruption na kagaya noong 2023 na effusive eruption. Pag dumami po ang volcanic earthquakes, may possibility po ba tayo na mag-raise to alert level 3? And mga ilang kayang volcanic earthquakes ang required? Kasi po, di ba, maraming iba't ibang uri ng volcanic earthquakes. May mga high frequency, low frequency. Okay, sige po. So, depende po. Kasi, siguro po kung magkaroon ng swarm ng mga volcanic earthquakes, mas magtataas pa tayo ng alert level. Pero so far po, wala po tayong nadetect na swarm of volcanic earthquakes. Okay, could you please define in a layman's term ano yung alert level 2 so far as its impact or effect sa mga residents within the slope of Mayon Volcano? So kapag po sinabing alert level 2, meron tayong moderate level of unrest. So medyo mataas ng konti sa alert level 1. So ayun na nga, ibig sabihin mas madaming lindol, mas may ground deformation. So marami po kasi tayong parameters na tinitingnan, hindi lang naman sa earthquakes. So minomonitor din natin yung gas emissions, yung ground deformation, and visual observation. As to danger? As to danger, Or harm? ng pag-alert level. Yes. Sa tao, sa community, sa mga hayop. So, ayan po, meron kasi tayong tinatawag na Yan 6 Mayon kilometer Volcano, permanent nasa background danger zone. yan. And sa loob po nun ay maraming hazards na maaaring mangyari. So ngayon na naka-alert level 2 6 o'clock tayo, kanina siya. mas maraming rockfalls, mas maaaring magkaroon pa ng uson or ng paracastic density current,
So, mas mataas po yung chance na magkaroon ng mga volcanic hazards within the 6 kilometer Ozone, per minute yung danger tawag zone. sa amin ng lava So flow. that means maaaring mangyari yun at without any warning, Ozone. parang gano'n? Kumbaga, within that zone po, talagang maaaring mangyari. Halimbawa, phreatic eruption, biglaan kasi yan. Okay. Sige po, ma'am. And sa ngayon, ano po ang ating pang mga ginagawang interventions so far as this activities of Mayon Volcano is concerned? So ngayon po, mas talagang minomonitor natin yung visual observation and seismicity monitoring. So ngayon po, mas minomonitor natin yung mga IP cameras and yun. Mas tingnan natin yung changes sa lava dome. And yun po, mas minomonitor din natin Yung lava dome, yung mismong nasa mga alpaglilindol summit, or nasa seismicity. dulo, Ano po ang bunganga, recommendation natin sa mga LTR bibig ng Mayon, nagdo-dome siya, Lagi naman po gumaganon siya pinapaalala kasi ng PHIVOLCS yung low entry tumataas po yung into ano, 6 kilometer permanent danger zone. yung magma. Pag-ingat po sa mga rockfall Pinupos events, pataas. ang phreatic eruptions, sa mga uson Because of or pressure. PVC. And kapag ka naman po Paggabi umulan, po, may yun, kailangan crater mag-ingat sa glow mga na, local na flows, siyang yung mga nakikita din. nakatira May apoy malapit na sa siya. river channels. And lastly po, no-fly zone po tayo over Mayon Volcano. Okay. With this status of Mayon Volcano, No-fly magdadagdag zone po ba dyan tayo sa ng mga Mayon personnel Volcano. dito to closely monitor sa ating mga equipment na nakapalibot sa bulkang ngayon? Siguro po kung mas mag-escalate, magkakaroon po tayo ng augmentation from other observatories na tutulong dito sa Mayon Volcano Observatory. Aha. Sa yung Banaag pala, ano ba, lumalaki ba siya ngayon sa inyong observation? In terms of Banaag naman po, ay nakikita po ito with the aid of camera. Pero so Yes far po. po, hindi pa naman nakikita ng naked eye. Okay, so from now on until let's say mga June ganyan, this year, may possibility that within this period mas mag-escalate siya based from parameters na na-observe natin. Yun po yung babantayan natin kasi maaaring unti-unti lang na ibaba yung mga rock falls or tingnan natin kung talagang ibabagsak na niya ng isahan. Now, from the point of view of yung the high probability of danger dito sa may volcano, alin ang quadrant ang mas kailangan na magkaroon ng pag-iingat compare sa ibang area sa Bayon Volcano po? Kumbaga, syempre si Mayon po is perfect cone, no? So talagang lahat po yan at risk. Pero mas at risk po yung nandito sa may bandang southeast, south-southeast kasi po dito po mas mababa yung crater. Southeast volume. yung So, facing kung Legazpi. magkaroon ng diffusion eruption, mas dito Mamaya, towards pakita po ko sa dito inyo. sa may bandang south, lava flow. Magiging lava flow. Okay po. Lastly na lang po, siguro, kunin ko pang statement nyo, panawagan sa ating mga kabayan, kaugnay ng aktibidad na na-monitor natin dito sa PBOX, dito sa Mayon Volcano. Para may recommendation. So, ayun po, laging pinapaalala ng PHIVOLCS yung no entry or pag-refrain or pag-iwas sa pagpasok sa loob ng 6 km permanent danger zone dahil dito po talaga nangyayari lahat ng mga volcanic hazards like mga ashfall, mga uson, PVC, lava flows, and mag-ingat po tayo lalo na ngayon na marami ng rock falls kasi po itong mga rock falls na to ay malalaki, mga boulders. Kaya tumutunog malaki pa siya sa tower, paggabi. kasing laki ng Parang isang may bahay. may Kaya natin thunder. mag-ingat doon. And yun po, bigla ang phreatic eruptions. Ma'am, iyan po, nakita na natin. Kasi yung Mayon Volcano sa rock likod. falls po, Pakitingin lang. Yes. gumugulong yun ang sitwasyon from ngayon, ma'am, ng Mayon the summit. Volcano. At meron tayong mga equipment dito sa Pababa, PBOX Linyong Hill tumutunog siya. Observatory. Parang Maraming salamat po, ma'am, at magandang umaga. Happy New Year. Happy New Year po. parang thunderstorm, mga kababayan, yung maririnig natin, naririnig namin dito. So, siya po si Deborah Fernandez, resident volcanologist. So, kanina nagpakita si Mayon Volcano, yun ang dulo. 6 o'clock, yan ang dulo ng Mayon Volcano. Yung bibig niya, yung summit. So, yun siya. Nandun yung resident volcanologist, Linyong Hill Observatory. Nandyan po. So, ang southeast quadrant, dito po, parte.
So ito yung dulo ng yung bibig ng Mayon Volcano na tatakpan. Ito yung southeast quadrant na dinidescribe niya po. So that's the usual flow. Yung daloy ng lava mula doon sa Mayon Volcano pababa, southeast quadrant papuntang Legazpi siya. Pero hindi man siya dumidiretso talaga sa pinakang baba. Hanggang dito lang po. Yan i-close up natin Hanggang dyan lang siya. Hanggang dyan Hindi na siya bumababa hanggang dito, banda. So dyan, tumitigil na siya. Yung dulo ng lava hanggang dyan, na makikita ninyo, pag nag-erupt yung Mayon Volcano po, ang apoy na makikita hanggang baba, umuusok dyan mga kababayan. Barangay Bunga, Buyuan, Matanag. Kaya yung aming magulang nandyan sa Matanag ngayon, i-evacuate namin dito sa amin. May apartment naman kami na pwedeng pagtirahan nila. Yung apartment na tinitirhan ng aking dalawang anak, nandito lang, banda. Pero most residents, mga kababayan sa paligid, may mga designated ng evacuation centers dito sa amin. Kasi regular naman po, every 10 years, based sa history nung panahon. Pero ng mga dumaang dekada po, 4 years, 6 years, 8 years. Ngayon nga, 4 years lang. 4 years ago. Pumunta nga, 3 years ago, 2022. Pumunta pa nga yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung kinover natin, ayon. Nag-alboroto nun yung Mayon Volcano, kaya lang hindi man natuloy yung pagputok talaga. So kumalma uli siya, ngayon nag-alboroto na naman po after 3 years. So yung pinunta na evacuation center noon sa Ginubatan, kinover natin nga. Pumunta yung ating Pangulong Bongbong Marcos para magbigay ng ayuda sa mga Mayon evacuees mga kababayan. So maganda na to na nangyayari na every 3 to 4 years pumuputok yung Mayon Volcano kasi hindi siya nagiging very explosive. Nung medyo matagal siya, 1980s, naalala ko noon, massive yung eruption niya. And yung isa pang eruption na naalala ko, 1992 yata yon. Maraming namatay, 92 or 93 yon. Phreatic explosion. Walang tawag dito. Walang warning. Kasi kalma lang muna. Matagal na walang eruption, pagkatapos biglang nagka-phreatic eruption po. 72 na mga 72 farmers yung nalitson mismo doon sa 6 kilometers danger zone. Kaya yon pinagbawal na, permanent danger zone po siya. Na dapat yung area within 6 kilometers permanent danger zone, no man's land siya. Dati kasi yung mga tao, yung mga farmers hanggang nandun, very fertile kasi yung lupa dyan sa mismong katawan ng Mayon Volcano. Nandun sila nagtatanim ng mga gulay, kamatis, kung ano-ano, very fertile ground. So habang nagtatanim sila, biglang sumabog yung Mayon. Ayun, nalitson po 72 farmers yung namatay. Sunog na sunog yung katawan. So aalala ko siya masyado kasi kami yung unang nag-respond. First responder kami. Very active ako noon sa mainstream media. So habang nagtatakbuhan yung mga residente na nasa paligid ng Mayon Volcano, kami naman na mga nasa radyo covering the eruption papunta doon para ibalita po, i-cover yung yung mga namatay, mga casualties na napakarami. So ito yung iniingatan, kaya dineclare siya permanent danger zone. Pero may mga pumapasok pa rin doon. Kaya nga siyempre yung mga authorities ngayon
With this increased activities ng Mayon Volcano, nag-alboroto na naman siya. Yung mga members ng TNP, Armed Forces, mag-iikot sila doon sa doon sa lugar na yon, 6 kilometers sa permanent danger zone para i-check kung may mga human activities, may mga farmers na nandoon para ibawal sa kanila ang pagpasok at ma-avoid natin yung mga casualties in case biglang pumutok yung Mayon Volcano. So yan po mga kababayan ang inaabangan namin ngayon dito sa pagpasok ng bagong taon, ang possibility ng eruption ng Mayon Volcano. Ayan po. So mula rito mga kababayan sa ating roof deck, parang Mayon Observatory ito. Diba? Napakaganda ng ating roof deck mga kababayan. Parang Mayon Observatory na rin. Kitang-kita ang buong Legazpi City dito sa aming roof deck at yung paligid po. Ayan ang paligid po namin. Ayan. Walang problema pag nag-erupt yung Mayon Volcano. Makikita natin yan dyan, yung usok hanggang dyan. Hanggang dyan po ang usok niyan. Hanggang dun. Pag nag-erupt ang Mayon, dyan po ang usok. Papunta doon. Ang bagsak po ginubatan. Ito, first district dito. First district ng Albay. Tabaco, Catanduanes, banda doon, mga kababayan. Ang papunta naman doon, papuntang Ginubatan, Naga, Manila, papuntang Manila. Dito naman, Sorsogon. Papuntang Sorsogon dito, dumadaan. Pa south, pa north. Yan. To Naga, to Manila. Para lang alam ninyo, mga kababayan, kung saan lugar ang papuntang Maynila. So yan lang po mga kababayan. Lalo na, ina-update ko po kayo kasi ang daming mga Bicolano, mga taga rito sa amin na nasa ibang bansa. Para hindi kayo hindi kayo mag-alala. Okay pa naman po yung Mayon Volcano. Baka kasi may mga mag-post naman po ng mga alarming news, mga fake news, magpakalat na yung Mayon Volcano niya sumabog na. Di ba? Hindi pa po sumasabog yung Mayon Volcano. May crater glow lang siya. By the way, dyan banda pala yung Daraga, Albay, dyan banda. Yung famous Kagsawa Ruins, dyan parte po siya. Sa unahan lang nitong Linyon Hill, doon parte. Para lang alam ninyo. So wag po kayong mag-alala mga kababayan kong Albayanos, mga taga Legazpi, Daraga. We'll keep you updated sa mga kaganapan dito sa ating paligid in relation sa activity ng Mayon Volcano po. Ako po si Dante Maravillas. Happy New Year po. Bye-bye. God bless.